Kamusta mga ka-DIY? Another day, another share sa inyo. So, ito naman na video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo yung ating setup dito sa automatic solar lights natin. So, na-setup ko na yung battery na yan at 4P parallel mga ka-DIY na 3.7 volts nominal, 4.2 volts naman yung fully charge. So, bali ang starting natin dito mga ka-DIY, gamit lang tayo nitong ating glue gun na cordless na rin. Upgraded battery na Sony battery. Tapos, ito, lalagyan natin ng glue stick. Tapos, tsaka natin ma-mount yung battery syempre. Tapos, itong ating module na automatic, tatanggalin lang din natin dyan yung switch. Tapos, yun ang ginamit natin na switch ng bar indicator. So, bali, wawiringan ko lang muna yung charging indicator mga ka-DIY. So, tap nyo lang mga ka-DIY. So, ang wiring nito, bali, hinangan mo muna natin lahat. Tapos, ito yung switch na sinasabi ko. Ito naman ang wawiringan natin dito, yung ilaw niya or indicator ng charging. Para naman na pag nag-charge ay meron pa rin naman tayong indicator kahit automatic itong ating ginagawa. So, bali, prepare lang tayo ng dalawang wire na maliit. So, mga scrap wire natin dito ng mga ginamit. So, ito yung mga ka-DIY. So, kahit masunog naman yung lead na yan, basta hindi masira yung pinaka-module na okay lang. Tapos, double-sided tape para mailapat na natin to dun sa ating battery. So, kailangan yan mga ka-DIY para sa mounting position ay maayos. Bali yan, nadikit na natin. Cut lang natin ng tamang sukat yung solar input. Yan. Solar input natin mga ka-DIY. Tapos, pwede rin itong i-charge through Type-C. So, yan. Bubuhol lang natin yan para naman ang purpose ko dyan ay hindi mahatak mga ka-DIY. Ayan o. Tapos, cut lang natin yung excess na balat ng wire. Tapos, sukatin lang. Parehas lang yung Type-C tsaka solar input. Magkasama dyan yung negative din ng solar input tsaka solar charge. Same din yung battery negative natin. Rekta na yan sa B negative ng module. So, yan. Hinangan lang natin sa B negative ng module sa battery negative. Tapos magkasama na yung dalawa, yung negative ng input na charger, negative. Sinama ko rin yung negative ng bar indicator para isahan na lang yung wiring. Tapos, next naman ay hinangan ulit sa pinaka B negative. Magkakasama kasi yan. Solar positive naman, tapos Type-C positive, magkasama rin yan sa solar input ng module. Tapos, next naman natin mga ka-DIY, prepare lang ng dalawang wire para sa negative ng ilaw. So, positive, negative, red sa positive, at negative naman sa black. So, hinangan ulit natin para naman may hinang na natin sa light negative at light positive. Tapos, yung main positive ng bar, kasama din yan sa B plus natin. So, napakasimple lang mga ka-DIY. So, pag nasundan nyo to, makakagawa na kayo ng automatic solar charge na pwede Type-C, pwede din solar. Tapos, yan na, hinang na natin yan mga ka-DIY. Tapos, testing natin, gumana na yung bar indicator na may button switch. Ito yung switch natin na pinull out. So, ang gagawin natin yan, dahil automatic naman ang binibuild natin, ay rekta na yan. Kumbaga, yan na yung magiging switch niya. Lagi na nakaswitch yan mga ka-DIY kasi automatic naman itong ating binibuild. So, hanap lang tayo ng indicator para naman na kahit automatic nga, sabi ko, ay makalalaman pa rin kung fully charge yung ang fully charge makikita sa bar. Ito ay para sa indicator na makikita dito na may pumapasok na supply battery. So, yan. Pansamantala muna, check natin pa sa polarity. Pagka umilaw na, pwede nyo nang i-fix hinang sa mga ka-DIY. Yan. Dahil nakita na natin yung pag-ilaw niya, kailangan na natin i-fix hinang yan. So, hindi naman masailan yung ganito. So, check natin kung gumagana. Switch lang natin yung ating pang jumper. Ayan. Automatic, okay na yan. So, hanapan natin ang position naman. Mamaya, paglalagyan. Ito naman yung ating receptacle, yung gitna positive. Yung round naman sa gilid, negative. So, ayan mga ka-DIY. Hanapan na natin ang pwesto yan mamaya. So, ito naman, ilalagyan na natin yung positive wire ng ilaw sa receptacle. Yan mga ka-DIY. So, higpitan nyo lang yan. Hindi naman mahuhugot yan mga ka-DIY. Negative sa negative naman. So, napakadali lang mga ka-DIY. Sundan nyo to, bakit makakagawa na kayo. Yung link naman, share ko na lang sa inyo. 3.7 volts bulb nga pa lang kailangan natin dito mga ka-DIY. So, yan. Tapos, next natin, hanapan natin ang posisyon, yung paglalagay natin ng input indicator or sa charge indicator natin naman. Lagyan natin ng stick ulit para naman kumapit at hindi matanggal. After that mga ka-DIY, so testingin na natin yan. Kapag okay na, yan, rekta na natin yan. Automatic umilaw na yung ilaw natin, pero mag-off pa rin yan. So, through remote function testing, so okay na. Ngayon, testingin naman natin. Nakatayin ko lang yung ating
DIY light dito. So yun na, maliwanag mga ka-DIY, 5 watts natin dito. Tapos ngayon, check naman natin kung gumagana yung solar, Type-C input. Ayan, blinking, ibig sabihin charging na yan mga ka-DIY. So yun, napakadali lang mga ka-DIY. Sana makatulong sa inyo itong ating simpleng setup ng paggagawa ng solar emergency light. Tapos, after naman na okay na lahat, sisil natin yan lahat para naman napaka-importante ay meron tayong pang-seal. Para naman pag malaglag, hindi na sinasadya, ay hindi matanggal yung mga pinaginangan natin. So, ayun lang. Tapos, pagkatapos ay i-fix na natin yung pinaka-cover niya. Yan na yung cover niya mga ka-DIY, yung receptacle na mismo. Yan. Pagkatapos ng video na to, yung link naman ay separated ko na lang ibibigay sa inyo.